Nasa 200 sundalong naharap sa iba't ibang kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na mga kaso ng rape, torture at sexual harassment. Anong ginagawang hakbang ng pamahalaan para matugunan ito? Tulala, parang wala sa sarili at tila palaging may iniisip. Ito ang kalagayan ng 17 taong gulang na si Carmela, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula raw ang kanyang kakaibang pagkilos matapos dumalo sa isang pagtitipon noong Oktubre ng nakaraang taon. Pagdating nung umaga, inaaway niya na yung mga pinsan ko, mga hipag ko, kesyo lahat daw ng mga nagiging boyfriend niya, inaagaw daw. Hindi na nga po siya natulog. Usap ng usap, magdamag. Nabahala ang pamilya ni Carmela kaya dinala siya sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inirekomenda na ipasuri ang dalaga sa mga doktor. Ang lumabas na resulta ng mediko-legal, positibo. May sugat ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa pamilya ni Carmela, biktima umano siya ng panggagahasa o rape. Ang itinuturo ni Carmela na may kagagawan, 3 sundalo. Manliligaw daw ni Carmela ang isa sa mga sospek. Siya rin daw nag-imbita sa kanya na dumalo sa party sa loob ng kampo ng 16th Infantry Battalion sa Baras, Rizal. Lagi niyang sinasabi, "You're under arrest, child abuse." Ganon, paulit-ulit. Tapos yung mga kanta ng sundalo, iiyak. Bukas, pupugutan ka ng ulo, ganon, sinasabi niya. Tatakbo. Hinipuan daw po yung buong parte ng katawan niya. Tapos, dinaganan na daw po siya. Siyempre, naiisip ko na pinalaki ko sila sa mahirap na buhay. Sana'y umasinso naman sila. Kung gano'n na nangyari sa kanyang ganyan, hindi na kilala lahat ang sarili niya. Siyempre, nalulungkot ako. Nang magsampa daw ng kaso si Carmela laban sa mga umano'y nanggahasa sa kanya, inalok daw sila ng ilang miyembro ng AFP na makipag-areglo na lang. Lumapit po sila dito sa amin para makipag-areglo. Para daw, iurong na daw po namin yung kaso para wala na pong gastos, abala. Kung papayag kami makipag-areglo, punta lang daw po kami dyan sa kampo, makipag-usap lang daw po kami. Pero hindi po kami pumayag. Sinagot naman ito ni Colonel Noel De Toyato, Battalion Commander ng 16th Infantry Battalion na kinabibilangan ng mga akusado. Wala ko inutos talaga na makipag-areglo doon. Kasi sila tinatanong ko kung ano ang gusto nilang gawin. Gusto ba din yung harapin yan sa korte? Sabi nila, "Oh sir, wala naman kaming kasalanan." So sige, ituloy ninyo yung harapin na lang ninyo sa tulungan na lang namin kayo na makakuha ng lawyer. Iginit rin niyang makikipagtulungan sila upang mahanap ang katotohanan sa akusasyong ito. Nag-file sila sa pulis, ng information sa pulis, nag-file sila ng kaso. So, pinasagot kami, sumagot kami. So, the case is already in the court. Let the courts decide. Kasalukuyang nakadetain ang mga akusado sa kampo ng 16th Infantry Battalion habang dinidinig naman ang kaso sa Morong Rizal Regional Trial Court. Sa tala ng Commission on Human Rights, may 260 sundalo ang may kinakarap na kaso ukol sa paglabag sa karapatang pantao mula Enero 2009 hanggang Marso 2012. 30 sa bilang na ito, mga kaso ng pang-abusong sexual. Sa ulat na inilabas naman ng Human Rights Watch ngayong Enero 2012, nakasaad na kulang ang mga programang ginagawa ng pamahalaan upang masolusyonan ang mga kasong kinasasangkutan ng mga sundalo. I think na unang-una yung ugat nito, yung pinakamalalim na ugat ay ang martial law culture. Na ang iniisip nila, unang-una, meron silang impunity. They have the very strong powers to do whatever they can. Si Robert, hindi niya tunay na pangalan, naging biktima rin daw
ng pang-aabuso ng ilang sundalo sa Albay noong 2011. Napagbintangan raw siyang miyembro ng New People's Army. Nagsimula raw ang kanyang kalbaryo nang mapasakamay siya ng ilang sundalo. Yung minaano ako ng baril, tapos sinisipan nila ako, tapos sinaksak pa nga ako dito. Parang may sinaksak sila sa akin dito na di ko alam kung kutsilyo o ano. Patuloy nila akong binubugbog, tapos kinokuryente. Matapos ang pagpapahirap kay Robert, saka lamang daw siya sinampahan ng kasong illegal possession of firearms. Nakulong pa si Robert ng 3 buwan habang siya'y nililitis. Mabuti na lamang daw at tinulungan siya ng isang organisasyon, ang Balay Rehabilitation Center, para siya ay makapagpiyansa. Unti-unti na raw naghihilom ang mga bakas sa katawan ni Robert mula sa dinanas na pagpapahirap. Pero mas mahirap daw burahin ay mga marka na naiwan sa kanyang isipan. Yung makakita lang ako ng baril, takot ako. Makakita lang ako na nakatingin sa akin talaga na tutok, na parang pakiramdam ko, sinusubaybayan yung kilos ko. Pag natutulog ako, lagi po napapanaginipan ko yung nangyari sa akin noon. Kasi yung takot pa ulit-ulit na bumabalik sa akin yung nangyari. Habang nililitis ang kaso ni Robert, nagsampa na rin siya ng torture case sang-ayon sa anti-torture law. Naglabas na ng arrest warrant ang korte laban sa mga akusadong sundalo noon pang nakarang taon. Ngunit hindi pa rin sila nahuhuli hanggang ngayon. I saw an affidavit and a complaint laban doon sa mga sinabing tao po na to. Kaya lang, itong mga tao po na to ay hindi po na-use dito sa 19th Infantry Division. We tried to reach out with the witness. Hindi po namin siya mahanap. We were not able to hear anything from him. So what we did was to request higher headquarters, the Armed Forces of the Philippines Human Rights Office, to conduct this investigation. Kung tutusin, hindi na bago mga di umano'y kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng miyembro ng kasundaluhan. Kasama sa kanilang mga tungkulin ang halimbawa pag-aresto ng isang tao. So sila rin ang responsable para sa custody ng kanilang mga inaaresto. Talagang nandoon yung kapangyarihan ng military at ng pulis. Very uneven actually ang relations pagdating sa yung detained person. So very uneven siya, very vulnerable to abuse. Ang Armed Forces of the Philippines, particularly our commanders, do not tolerate mga wrongdoings, mga human rights abuses ng ating mga kasundaluhan. And even before that, we have been encouraging our other stakeholders, mga fellow citizens natin, to come out in the open and then report such human rights violations by the Armed Forces of the Philippines personnel so that we can act on it immediately. Isa pang problemang kinakaharap ng mga biktima, ang mababang conviction rate ng miyembro ng AFP na lumabag raw sa mga karapatang pantao. Walang napaparusahan, ito ay kalakaran na. Kaya ito ang mahalagang ma-address ng ating pamahalaan, no? Kung paano magiging epektibo ang gobyerno sa pagsugpo ng karahasan na ito at ng paglabag sa karapatang pantao kung mismong ang mga sundalo at pulis ang nasasangkot. Ayon sa CHR, 16% lang ng mga kaso ang naresolba noong 2010. Kulang na kulang nga sa mga ebidensya. Walang fingerprints, and that's one reason why it's very hard to prosecute these cases successfully. Unfortunately, meron rin tayong kailangan gawin para ma-strengthen yung witness protection program dahil nga kung kulang tayo sa physical evidence, napaka-importante naman ng testimony ng mga witness. Pero kung natatakot sila, na-intimidate, or sometimes nga, sila rin ay nagiging biktima rin. In all angles, titingnan natin yan because we have this military justice system. Lumusot man halimbawa sa criminally, dun sa civil court, kung may paglabag sa regulasyon, is mananagot siya pa rin sa military justice system natin. Git naman ng AFP, may mga programa silang ipinatutupad upang hindi na masangkot ang kanilang miyembro sa anumang uri ng human rights violation. Magkaroon tayo ng Human Rights Office. Supposed to be hindi human rights ang iniisip natin but more on the law of war and armed conflict. But since we are performing internal security operations, kailangan to safeguard and protect always yung human rights. Responsibilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong bansa.
Subalit kung patuloy na nangyayari ang mga kaso ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao, tila nababaliwala rin ang tungkulin nilang protektahan ang mga mamamayan. Malagang matandaang pantay lamang ang kahalagahan ng pagpapatupad ng batas at ang pangangalaga sa mga karapatang pantao. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.